nating itaas ang ating kamay sa Panginoon at ating purihin ang ating dakilang Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Come on, church, huwag kayo mahiya. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, church. Mahal tayo ng ating Panginoon. Mahal tayo ng Diyos, mga kapatid. Hallelujah. Sige, huwag mo pigilan ang sarili mo. Kung ikaw na nanais, nagkapahayagan ng ating Panginoon at may kauhawan sa iyong puso, ating purihin ang ating Panginoon. Hallelujah. We need God's presence in this place, in this house. Kailangan natin ang presensya ng ating pong Panginoon. At dadaloy ang presensya ng ating pong Panginoon, hindi sa ganda ng awitin, hindi sa ganda ng instrumento, mga kapatid, kundi sa ating pagpupuri sa Diyos, sa ating puso, sa harapan ng ating Panginoon, sa ating pagsuko sa Kaniyang harapan, mga kapatid. Hallelujah. Oh, hallelujah. Ikaw ang tunay na Diyos, ika'y walang kapulan, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, tingin ang aming tinig, isisigaw sa buong mundo. Ikaw ang tunay na Diyos, kapulan, ika'y nag-iisa, ikaw lamang, wala nang iba. Sa iyo ang aming awit, tingin ang aming tinig. Hallelujah, come on, church.
Yan lang po ba kaya natin ibigay sa Panginoon sa lahat ng kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Ano pumipigil sa atin mga kapatid para hindi natin purihin ang Panginoon? Meron tayong magandang instrumento. Meron tayong magaling na musicians, purihin ng Diyos. Meron tayong maayos na pananambahan. Yes, may problema po tayo, may pagsubok. But it's not enough para hindi natin purihin ang ating Panginoon. Kanina pa lang sa ating Sunday School, sumisigaw na ang katapatan ng Diyos ay nahahayag sa ating buhay. Kung ang Diyos mabuti sa buhay mo, kung ang Diyos tapat sa buhay mo, anong dahilan na hindi mo kaya purihin ang Panginoon? Anong dahilan na hindi mo masamba ang Diyos? Wala'y rason na hindi natin, hallelujah, purihin ang ating Panginoon. Wala'y rason na hindi natin itaas ang pangalan ng ating Panginoon. Come on, in few seconds, in few minutes, lift up the name of Jesus. Shout hallelujah, shout unto God with the voice of prayer. Come on, come on, come on, give it a hallelujah. Come on, come on, lift up your voice. Shout unto God with the voice of prayer. In the body's place, Lord, we need your presence, God. Hallelujah, hallelujah. Lord, hallelujah. Sa ganang Jesus. na aking nakita ang kabutihan ng Diyos, na aking namala sa biyaya ng Panginoon. Sino man ang aking katabi, hindi ako mabayan, na hindi ko maramdaman ang presensya ng Panginoon. Oh, hallelujah! Naghahanap ang Diyos ng tunay na mananamba na uhaw na sasamba sa Kanya. Yes, God, Praise God. Yes. yes, God, thank you, Jesus. Continue to fill us, Lord, with your power. Fall upon this place, fall upon this house, sa mga oras na yung Panginoon. Iparanas mo yung pag-ibig, iparanas mo yung katapatan, iparanas mo ang iyong Espiritu Santo, Panginoon. Hallelujah, hallelujah. Oh, yes, God, yes, God. Thank you, Jesus. Oh, thank you for your Spirit, Lord. Salamat kayo, Panginoon. Hallelujah. Yes, church. Continue to receive God's love. Patuloy mong tanggapin ang pag-ibig ng Panginoon sa mamamagitan ng kanyang banal na Santong Espiritu. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating Panginoon, mga kapatid. Palakpak na may pagpupuri sa ating Panginoon. Palakpak na may pagsama sa ating Diyos. Palakpak na may pagkilala sa ating Panginoon. Palakpak na isang buhaw na sumasama sa Kanya. I don't care kung sino ang katabi mo. But I command you to praise the Lord. Sabi ng Bible, mga binasa kanina, lahat ng may hininga, purihin ang ating Panginoon. Church, I would like to remind you, tayo ay Pentecostal. Hindi tayo Trinitarian, mga kapatid. Tayo ay Pentecostal. Sanay magpuri, maingay magpuri, magulo magpuri sa ating Panginoon. And this is our identity as an apostolic church. Oh, hallelujah. God is good. God
God is good. And all the time. God is good. All the time. And all the time. Hallelujah, hallelujah. Ganyan ang pagsamba sa Diyos, mga kapatid. Hindi nakasalalay sa programa, kundi sa presensya niya. Hindi tayo titigil sa pagpupuri sa ating Panginoon. And I submit to you, mga kapatid, hindi pressure ang pinapalakpakan natin kapag nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Hindi pastor ang pinapalakpakan natin. Hindi tao ang sinisigawan natin. Hindi tao ang ating inikilala. Hindi tao ang ating nilolorati. Ang ating Diyos ng mga Diyos. Ang ating hari ng mga hari. Ang ating Panginoon, Jesu Cristo. Again, are you ready, church, to receive God's word? Amen. Hallelujah. Handa po ba tayo tumanggap ng kapahayagan ng ating Panginoon? Handa po ba tayo tumanggap ng salita ng ating Panginoon? Kung kanina sa Bible study, tahimik ka, ngayon, preaching, hallelujah, tatanggap ka ng biyaya ng Diyos, tatanggap ka ng salita ng Panginoon, tatanggapin ka ng Diyos, huwag kang tatahimik, huwag kang tatahimik, huwag kang kikibig. Hallelujah. If you feel the conviction of the Holy Ghost, pumalak pa ka, mamaya, sige, sumigaw ka, malaya kitang bibigyan ng pagkakataon, sampahin mo ang Diyos. Yes. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Okay lang mga kapatid. Okay lang magitahimik tayo sa Bible study dahil nag-aaral tayo ng salita ng Diyos. Pero ibahin natin pag preaching time. Dito tayo kakatagpuin ng Diyos. Dito na mangungusap ng hayagan ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita. Kaya dapat tayo mga kapatid, bilang tugon, hallelujah, papalakpak tayo, not for the preacher. Papalakpak tayo dahil nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Sisigaw tayo dahil nararamdaman natin ang presensya ng Diyos. Oh, thank you, Jesus. Samahan niyo ko mga kapatid sa aklat ng Lucas. Buksan natin ating mga Biblia sa Bagong Tipan. Lucas, Kapitulo 22. Talata 41 hanggang 43. Luke chapter 22, verses 41 to 43. Hallelujah. Sige lang kapatid, huwag mong pigilan ang iyong luha. Hindi masama ang lumuha sa Panginoon. Hindi masama umangin na ikaw ay may kahinaan sa harapan ng Diyos. Yan ang hinahanap ng Panginoon every Sunday. Yung kaluluwang uhaw, yung kaluluwang aminado, yung kaluluwang rogado, yung kaluluwang nangihina, pero handang magpuri sa Kanya, handang tumanggap ng presensya niya. Oh, hallelujah. In Luke chapter 22, verses 41 to 43, ito sabi ng Biblia, salita ng Diyos, at siya'y humiwalay sa kanila na may agwat na isang bato, isang bato. At siya'y naniklohod at nanalangin na sinasabi, Ama, kung ibig mo, ilayo mo sa akin ang sarong ito. Gayon may huwag mangyari ang aking kalooban, kundi ang iyo. Mayroon ka bang dinadala ngayon? Meron ka bang problema ngayon? Meron bang nagpapabigas sa iyo ngayon? Meron bang nagpapayak sa iyo ngayon? At kung sinasabi mo na gusto mo nang sumuko, gawin mong panalangin, Panginoon, huwag mangyari ang kalooban ko, kundi ang kalooban ko. Uy, alabapas. Praise God. Verse 43, at napakita sa kanya ang isang anghel na mula sa langit na nagpalakas sa kanya. Oh, hallelujah. Ngayong umaga may magpapalakas sa atin ang presensya ng Panginoon. Hallelujah. Ihanda natin ang ating sarili. Dalasahin natin ang ating puso sa harapan ng Diyos.
Pag na tayo palakasin ng Panginoon, mga kapatid. At nang siya'y nanglulumo, ay nanalangin siya ng lalong maningas. At ang kaniyang pawis ay naging gaya ng malaking patak ng dugo na nagsisigulo sa lupa. Sa Aklat ng Gawa, mga kapatid, in the book of Acts, chapter 14, verse 22, 14, 22 ng Gawa, pinalakas nila ang loob ng mga alagad at pinayuhang manatiling tabas sa pananampalataya na nagsasabi, daranas muna tayo ng maraming kapighatian upang makapasok sa kaharian ng Diyos. Hallelujah. Sabi mo sa iyong katabi, dadanas tayo ng maraming pagsubok. Dadanas tayo ng maraming pagsubok. Sige mga kapatid, kausapin mo siya, dadanas tayo ng maraming pagsubok. Dadanas tayo ng maraming pagsubok. Hallelujah. Tiyak ang Biblia na dadanas tayo ng maraming pagsubok upang makapasok sa kaharian ng Diyos, sabi nila sa mga alagad. Bago ko sabihin ang mga ng ating mensahe, tayo muna sa daling manalangin sa ating Panginoon at muli ating palakpakan ng ating Diyos. Hallelujah, Panginoon Jesus. Purihin ang iyong pangalan, Panginoon. Kami ang mapasalamat sa pagkakataon muli na ibinigay mo sa amin upang kami ko'y tumanggap ng iyong mga salita at mensahe, Panginoon. Ngayong oras na ito, sa pangaral ng iyong mga salita, Panginoon, hinihiling namin ang iyong banal na Santong Espiritu. Maghari ang kagalakan, kapayapaan sa aming kalagitnaan. Mapuspos kami ng biyaya at pag-asa, Panginoon. At dalangin ko ang mensahe nito, Diyos, ay magsilbing kalakasan sa mga nangihina. Magsilbing patnubay at gabay sa mga nawawalan ng direksyon. Magsilbing ito, Panginoon, paalala sa mga nakakalimot, Panginoon. Ang magsilbing ito nga fuel sa amin pong pananampalataya, O Diyos. Panginoon, Ikaw po ang aming inaasahan. Gamitin mo lang ang iyong lingkod, Panginoon, at ang iyong kalooban ang mangyari sa aming kalagitnaan hanggang sa matapos kami banal na gawain, Panginoon. At nandito ako, Diyos, dahil meron kang assignment ngayong umaga sa Damoro Church, Panginoon. Meron kang sasabihin sa kanila, meron kang gagawin sa aming kalagitnaan, Panginoon, God. Not by might nor by power, but by your Spirit, Lord Jesus. Itago po sa likod ng iyong kapangyarihan, Panginoon. At dalangin po, Diyos, magkaroon ng conviction ang salita mo na aking ipapag-aral sa umagang dito, Panginoon. Ikaw ang higit namin inaasahan, O Diyos. Ikaw ang higit namin pinagtitiwalaan, Panginoon. Hindi ang aming mga sarili, Panginoon. Salamat, O Diyos. We claim your power. We claim your anointing. We claim your breakthrough. We claim your divine, Lord, sa aming kalangitan. Lord Diyos, katampuin mo ang pangailangan ng iyong mga anak sa lugar na ito at buksan mo ang kanilang mga puso upang ikaw ay makapanahan sa kanilang mga buhay sa oras na ito. Salamat, Panginoon. Ito ang aming panalangin, O Diyos, na may pagtatagumpay sa pangalan mo, Panginoong Yesus na aming Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Purihin natin ang Panginoon, mga kapatid. Praise God. Hallelujah. Thank you, Jesus. Praise God. Pinakawalan ko po ito, mga kapatid, na stay in God's presence. Hindi ba natin may paglikod bago ko magsimula, mga kapatid? Hindi naman po siguro ito masama. Sa mga nakapatid natin nasa likod, marami kong bakanting upuan. Hindi ako magsisimula hanggang hindi ko nakikita may mga bakante dito, mga kapatid. Madali lang po kausap. Kaya ko magtagal dito, mga kapatid, walang problema sa akin. Pero may problema sa mga baguhan nating kapatiran, mga kapatid. Pero para magkaroon tayo ng mga sa pag-uusap, mga kapatid, i-fill in nyo na lang po yung mga lang pong upuan dito. Huwag ko kayo masanay sa likod, mga kapatid, hindi po kayo baguhan. Sige po, paki-encourage mo sila, pakipuno dito, mga kapatid, kasi nag-rupture na ba? Wala na yung mga nakaupo ito kanina. Sige mga kapatid, hindi ako magsisimula hanggat hindi natin po ito. Pwede akong mawin mo na dito, mga kapatid, habang naghihintay. Mag-special number mo na ako. Nag-overtime yan. Ayaw natin, mga kapatid, sanayin ang mga kapatiran lagi nasa likod. Kaya may upuan sa harap. Kung ako, mga kapatid, pwede. Pero
lang po mga puwang, upuan natin mga kapatid. Hallelujah. Kung sanay po kayo sa inyong pastor sa lugar na ito, sa akin hindi pwede mga kapatid. Kasi ang kapira natin dito mga kapatid, yung nasa loob lang yung makakasama sa pagkalit. Para kanino mo. Hindi mo sabi na sa loob kasi nasa labas na yung simbahan niya, labas na ng pintuan niya mga kapatid. Hallelujah. Mahal po kayo mga kapatid at itinataman lang natin sa ikaayos. Amen. So, meron pa bakanti, meron pa nakikita mga kapatid. Kanta siguro ako, Brother Marvin. Habang natin sila. Hallelujah. Wala na? Paano nakita pa ako sa likod? Brad, ano plano natin, Brad? Dito po tayo sa likod, ay sa harap. Maganda nasa harap pa rin. Hallelujah. Di ba pag pila ng ayuda, gusto na sa unahan? Ayaw sa likod? Di ba? Nakikipag-unahan pa nga tayo mga kapatid. Sa gawain ng Diyos, ayusin natin. Ilagay natin sa ayusan. Punuan nyo yung paglang o yung buwang na puan, umupo tayo mga kapatid at makinig tayo ng maayos. Hallelujah. Dahil wala tayo sa sekular na buhay mga kapatid na sa gawain tayo ng Panginoon. Di ba yung mga iglesia ni Cristo nga? Grabe sila magsamba mga kapatid. Napakaayos po nila. Tayo lalating kita sa katotohanan ng ating Panginoon na sa tamang paglilingkod na sa tamang pagsamba, ayusin din natin mga kapatid. Hallelujah. Hindi pa masasabing punuan ito mga kapatid. Meron pang ano sana ni Brad Toto. Meron pang naupuan doon banda. Wala na sa likod. Baka na lang. Pero may nakita pa ako matanda eh. Ayun o, nakaputi. Kaputi natin. Bata pa yan. Hindi ko masyadong mamukhaan eh. Bata o si bata? Huwag kayong magalit sa akin mga kapatid. Hindi ako ibang tao sa inyo. Hindi ako bisita dito mga kapatid. Kapag nyo rin ako mananampalataya sa FCJC. Kaya dapat lang mga kapatid na tayong lahat ay magturuan tayo. Amen. Lahat tayo ay tumanggap ng pagtutuwid sa ating po mga buhay mga kapatid. Ayan. Salamat Brad. May patsipan ka tayo naman yan. Hallelujah. Puri ng Panginoon mga kapatid. Amen. Pwede ba natin palapakan ulit Panginoon? Mas maganda nga dapat, di ba, yung mga young people na nasa unahan? Sa mga tatay namin. Sa Dagmay Church, sabi ko sa kanila, huwag kayo magpapalikot-likot dito kay Sarah. Kasi kayo mas bata, ay dapat yung makikitaan ng magandang ehemplo. Kasi yung mga namin natin, palipas na yan eh. Ilang taon na lang sa kalendaryo. Malapit na yan. At yung mga malalakas pa na kabataan, di ba, yun yung dapat na mauna. Yun yung dapat na naibigyan natin mga kapatid sa harapan talaga. Hallelujah. Pwede ba natin sabihin sa ating katabi, at pamagat na natin yung stay in God's presence. Sa Tagalog, mga kapatid, sabihin mo sa kanya, kapatid, sige, kami panikat, kausapin mo, kapatid, manatili tayo sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Again, manatili tayo sa presensya ng Diyos. Hallelujah. Mga kapatid sa Panginoon, sa sekular man na buhay ko sa paglilingkod bilang Kristiyano. And again, good morning Mrs. Caroline. Hindi ko alam kung saan church na galing. Pero dalangin sa Panginoon mag-enjoy at higit sa lahat at patuloy ka sa paglilingkod ko sa Panginoon. Hindi accidental, nandito ka ngayon sa Caroline. Hindi ka lang ng Panginoon sa buhay man. We praise God dahil ikaw ay talagang nagnanais na maka-fellowship. Talagang upaw ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Dalangin ko na ikaw magpatuloy. Amen. Sa iglesia man ito o sa amang iglesia, dalangin sa Panginoon, ikaw ay magpatuloy sa paglilingkod na kapatid. Sa buhay natin, mapakamataan man tatay o nanay. Sekular na buhay man, bilang estudyante, bilang trabahador, bilang manggagawa,
Aminado po tayo lahat, mga kapatid, na ayaw natin na nananatili. O ayaw po natin, mga kapatid, na manatili sa isang kalagayan. Dahil likas sa ating mga Kristiyano, maging sa ating mga Pilipino, likas po sa ating mga kapatid, ang madaling mainit. Likas sa ating Kristiyano ang bugnutin. Hallelujah. Likas sa ating Kristiyano, likas sa ating Pilipino rin, mga kapatid, na madali po tayo magsawa. Madali po tayo, mga kapatid, mainit. O mawala ng gana. Kapag ayaw na yung palabas, balta na yan. Pag ayaw na mag-aral, mag-drop out na tayo. Kapag ayaw yung kurso, titigil na sa pag-aaral. Kapag ayaw yung trabaho, aalis na sa employer. Bilang tao, and nakakalungkot bilang Kristiyano, yung salitang pananatili, yung salitang pagtitiis, nawawala na sa panahon natin ngayon. Hindi pa nagsisimula yung pastor, gusto na umuwi. Hindi pa nag-iinit yung makina, gusto na agad matapos. Ang problema, Brother Darwin, late tanghal siya, gusto niya pa mauna. Aray ko. Hallelujah. Mga kapalis sa Panginoon, 2025 na po, malapit ang bumalik ang ating Panginoon. Kailangan nating mag-ayos. Kung gusto natin maging maayos ang buhay, kailangan mag-ayos. Hindi tayo nagpe-perfectohan dito, mga kapatid. Hindi natin sinasabing ino-condemn ang bawat isa o nilalagay sa isang panguhusga. Inilalagay natin sa kayusan at pagiging tama bilang isang Kristiyano naglilingkod sa ating pong Panginoon. Kung ang salipot-saliputan, kung ang mga makamundong bagay, mga kapatid, ay madaling magsawa, tayo dapat bilang Kristiyano ang pagtitiis dapat natin ginagawa. Kung paano masipag tayo magtiis kakapila, mga kapatid, hallelujah, bilang tricycle driver para tayo ay kumita, mga kapatid. O kung tayo, mga kapatid, ay nagnanais na magtiis, hallelujah, sa ating pagtitinda para makabenta po tayo, mga kapatid. Dapat sa paglilingkod sa ating Panginoon, nandoon din ang ating pagtitiis. Bakit? Sapagkat ang pagtitiis bilang Kristiyano ay kakambal na natin sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Hindi po pwedeng ang Kristiyano tinawag ng Diyos, niligtas ng Diyos sa pamamagitan ng biyaya at sa pananampalataya natin sa Kanya ay hindi nagtitiis. Kasama ang pagtitiis, mga kapatid, sa paglilingkod sa Diyos. Kasama ang pagsubok, kasama ang kahirapan na ating mararanasan sa ating pong Panginoon. Sapagkat kung walang pagtitiis, walang tunay na tagumpay. Pansinin mo, kapag hindi ka marunong magtiis, kapag lagi kang naiinip, hindi mo nakukuha yung magandang bagay. Amen. Kahit saan natin tingnan, sekular man na buhay, kahit kapag hindi tayo marunong magtiis, mga kapatid, hindi natin nakukuha yung the best. At kapag hindi tayo marunong magtiis, hindi natin nakukuha yung tamis. Alam mo, sa ating paglilingkod. And mga kapatid sa Panginoon, ito ang tunay na paglilingkod sa atin. Ang tunay na tagumpay nasa pagtitiis. Amen. Naalala niyo ba ang ating Panginoong Jesus nung siya'y mapako sa krus ng Kalbaryo? 2,000 taon na nakalilipas, mga kapatid. Nung ipako ang ating Panginoong Jesus sa krus, alam natin yung kanyang mga sakripisyo, alam natin ang kanyang mga pagtitiis na tiniis sa krus ng Kalbaryo, mga kapatid. Doon pa lang sa hardin ng Gethsemane, umiiyak na siya. Nabibigatan na yung kanyang puso, nabibigatan na yung kanyang kalooban, mga kapatid. At ang kanyang panalangin bilang nasa kalagayang tao, Ama, kung maaari lamang ay alisin mo ang saro ng pagdurusa nito. Ngunit hindi ang kalooban ko ang mangyari, kundi ang kalooban mo. Just imagine, nanay, tatay, ang people. Just imagine, kung ang ating Panginoon hindi nagtiis, wala tayong kaligtasan ngayon. Kung ating Panginoon Jesus hindi pumayag na siya ipako sa krus ng Kalbaryo, mabuhos ang dugo sa krus, wala tayong kapatawaran sa kasalanan at hindi tayo magkakaroon ng kaligtasan at magkakaroon ng buhay na walang hanggan. Dahil yun sa pagtitiis ng ating Panginoon, hindi niya inisip yung kanyang sariling kapakanan, hindi niya inisip, mga kapatid, yung kanyang magiging kalagayan, inisip kanya at ako na makasalanan at kailangan ng kaligtasan. The point, mga kapatid, hallelujah, ngayong umaga na ito, kung lagi ka magsasabi na hindi ka marunong magtiis,
kung hindi mo ipapakita sa iyong buhay ang pagtitiis sa ating Panginoon, walang tunay na tagumpay kang makakamtan. Eh di ba, Pastor, tayo ay niligtas ng Diyos sa biyaya, sabi ng Efeso Kapitulo 2, sa pamamagitan ng pananampalataya? Yes, wala akong tutol sa bagay na yan, mga kapatid. Pero, ang Panginoon din mismo nagsabi sa atin, sabi ng Matthew chapter 16, sino mang ibig sumunod sa akin ay tanggihan ang kanyang sarili, pasanin ang krus araw-araw, sumunod sa akin. Upang hawakan natin sa tampanan ng palataya, hindi tayo magtitiis, magsasakripisyo sa buhay natin. Marami tayong kukontrahing talata ng Biblia at hindi natin mauunawaan ang buong larawan na nais ng Diyos sa ating buhay. Kaya kung tayo man nagtitiis, naalala ko yung aking naging pangaral ng Pentecost Sunday, mga kapatid. Kung ikaw ay nagtitiis, ikaw ay tunay na naglilingkod. Bakit? Kapag ikaw ay naglilingkod, meron kang pinaglilingkuran. Pag ikaw ay naglilingkod, meron kang nilalaan ng sakripisyo. Meron kang nilalaan ng oras, meron kang nilalaan ng panahon. Kahit pagod ka, kahit nangihina ka, pero ikaw ay naglilingkod pa rin sa Diyos. Bakit? Ikaw ay merong pinaglilingkuran at ikaw ay totoong naglilingkod. Bilang employer, o bilang meron tayong employer at tayong employee, sa isang gobyerno man o pribadong sektor, di ba tayo bilang empleyado, di ba tayo bilang trabahador, trabahante ng ating employer, tayo ay naglilingkod sa employer? Di ba tayo ay naglilingkod para sa ating amo? Normal tayong maglingkod kasi meron tayong pinaglilingkuran. Normal tayo magtitiis kasi meron tayong pinaglilingkuran. Normal tayo magsasakripisyo kasi meron tayong pinaglilingkuran. Amen. Come on, church. Kaya ang pagtitiis sa buhay ng Kristiyano, kakambal na natin yan. Hindi na yan nakakapagtaka sapagkat hindi naman yan inilihim sa inyo ng pastor nyo. Magtitiis tayo, kapatid, magsasakripisyo tayo, pupunta tayo sa gawain ng Panginoon, kahit pagod ka, kahit wala kang panahon sa iyong gawain, pupunta ka pa rin kasi bahagi ng pagtitiis po natin. Kasi doon ang kalooban ng Diyos sa ating pong buhay. Kaya pinili ng Panginoon ang manatili sa krus ng Kalbaryo hanggang sa siya'y mamatay, mga kapatid, at muling mabuhay pagkatapos ng 3 araw. Kasi ang gustong ipaunawa sa atin ng Panginoon, mga kapatid, hindi pagsuko ang sagot sa lahat ng kahirapan. Yes, may mga pag-araw sa buhay natin, mga kapatid, na kailangan natin umalis sa ating nakasanayan. Kapag may hindi magandang kalagayan sa buhay natin, kinakailangan din natin umalis, lalo na kung mayroong panganib sa ating buhay. Lalo na kung hindi nakakabuti ito sa ating pananampalataya, sa ating kaluluwa. Pero sa usapin ng paglilingkod sa Panginoon, walang lugar ang salitang pagsubok. Walang lugar ang salitang pagbitaw. Walang lugar ang salitang hindi pagtitiis, bakos mananatili ka. Amen. Ano sabi ng Biblia? Sa aklat ng Mateo Kapitulo 24, ang magtiis hanggang sa wakas, siyang maliligtas. Kasama ang pagtitiis hanggang sa wakas, kasama ang pagtitiis hanggang sa bumalik ang Panginoon, kasama ang pagtitiis hanggang sa kunin tayo ng Diyos. Datang-matay ng kamatayan o datang-matay ng pagbabalik ng ating Panginoon Yesus, kasama ang pagtitiis. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Kaya dapat tayo mga Kristiyano ang nagpapakita ng paninindigan. Minsan nadaigin pa tayo ng kabila nating simbahan. Minsan nadaigin pa tayo ng ibang mananampalataya, mga kapatid. I admire ISC members dahil kahit maulan, nagsisimba sila. Kahit bagyo man, nakikitaan talaga natin sila ng pagdalo sa pagkakatipon. Sabihin natin, sila'y wala sa katotohanan. Sabihin natin, wala silang encounter sa presensya ng Diyos. Pero dapat, di ba, ikaw ang mahiya? Kasi sila na wala sa katotohanan, walang personal na encounter sa presensya ng Diyos, nagagawa nilang magpatuloy sa pananampalataya. Amen. 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 Amen, mga kapatid. Hallelujah po kong iwan ngayong tanghali. Amen. Hallelujah.
Sila nga na hindi tunay ang pagsamba, hindi totoo ang pagkakilala kay Kristo Jesus bilang tao lamang sa kanila. Sila ay nagpapakatibay, nagtitiis, nagsasakripisyo. Tayo pa kaya, lalo tigit. Tayo dapat ang makitaan ng tunay na pananampalataya sa Diyos. Tayo dapat ang makitaan ng totoong pagsamba sa ating Panginoon. Tayo dapat ang makitaan na nagsasakripisyo tayo o tuwing araw ng linggo, pupunta ng maaga sa simbahan, aasikasuhin ang mga anak, maglilingkod sa ating Panginoon, magtitiis ng pananambahan hanggang sa matapos ang manal na gawain ng Diyos. At hindi lamang makatapos tuwing araw ng linggo, mayroong gawain tuwing midweek service, may gawain tuwing devotional service, mga dadaluhan natin yun dahil tayo ay tunay na binago ng Diyos. Tayo ay tunay, mga kapatid, naniligtas ng Panginoon sa biyaya. Amen. Hallelujah. May mga bagay na dapat nating nilalaman pero ating inaayawan. May mga bagay naman na dapat nating inaayawan pero pilit nating nilalaban. Again, mga kapatid, may mga bagay na dapat nating nilalaban pero inaayawan natin. May mga bagay naman na dapat nating inaayawan pero pinananatilihan natin. Sabi nga na isa napakinggan ko pangaral, sabi niya yung tukso, hindi yan pinagtitiisan, tinatakbuhan yan. Ang pagsubok yan ang pinagtitiisan. Nabasa niyo na ba sa Biblia, mga kapatid, na pagka dumating ang tukso, magtiis kayo? Hindi, ang sabi ni Apostol Santiago, sa Santiago, Kapitulo 4, mga kapatid, lumayo kayo sa dyablo at tatakas siya sa inyo. Pero meron ako nabasa sa Biblia, purihin ng Diyos, mga kapatid, na ang pagsubok ay kailangan nating pagtiisan. Pagtukso, takbuhan, pagpagsubok, pagtiisan. Hallelujah. Amen. Huwag natin tatakbuhan yung dapat natin pinananatilihan. Huwag naman natin panatilihan yung dapat natin tinatakbuhan. Amen. Ganon yung logika, mga kapatid, na kailangan natin maintindihan. Nakakalupot na sa panahon natin ngayon, mga kapatid, si konti na lang ang Kristiyano hanggang magtiis sa paglilingkod sa Diyos, tapos gusto ng milagro. Ang daming gusto ng himala, ang daming gusto ng kagalingan, ang daming gusto ng pagpapala, pero ayaw magtiis sa Diyos. Hindi po ganoon, mga kapatid. Ang nais ng Diyos sa ating buhay. Magtiis tayo, hallelujah, kahit wala pa yung sagot ng Diyos. Magtiis tayo kahit wala pa ang tugon ng Panginoon. Magtiis tayo kahit wala pang probisyon ng Diyos. Dahil bahagi ka ng buhay at pagtitiis, mga kapatid. Gusto na titiis naman ako, titiis ko yung ugali ng asawa ko. Ibang pagtitiis yun. Gusto na titiis naman ako, titiis ko yung ugali ng anak ko, pasaway tumol. Ibang pagtitiis yun. Ang sinasabi natin pagtitiis sa paglilingkod sa Diyos, sa ating pananampalataya sa Panginoon. Amen. Yun ang dapat nating pagtiisan. Na kahit wala kang bigas, na kahit wala kang pera, na kahit wala kang konsumo, handa kang magtiis sa Panginoon. Handa kang magsimba, handa kang pumunta sa gawain ng Diyos, handa kang magpaaga. Kasi nga, nagtitiis ka at nauunawaan mo, ikaw ay Kristiyano, pinago ka ng Diyos, tinanggap mo ang biyaya ng Diyos, tinanggap mo ang pag-ibig ng Diyos, maglilingkod ka sa Kanya, susunod ka sa Kanya, may pagpapalat na o wala, may katugunan man o wala pa. Maglilingkod ka sa Panginoon. At kapag ginawa mo ang mga bagay na yan, kahit wala pa ang mga bagay na ito, ikaw ay tunay na naglilingkod sa Diyos. Dahil ang paglilingkod hindi nakasalalay dito. Ang paglilingkod hindi nakasalalay sa material na bagay. Ang tunay na paglilingkod, kahit wala kang pinansyal, kahit wala kang, hallelujah. Bakit natin ito kayo ganyan, kahit wala pinansyal, praise God, nagsimba si ate. Nagsimba si sister, nagsimba ang ating kapatid. Iyan ang nais ng Diyos. Ano mang problema, hindi manadamay ang pagsamba. Amen. Praise God. Ano mang problema, hindi manadamay ang ating paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. Mga kapatid sa Panginoon, huwag nating alisan ang mga bagay na pinapanatili sa atin ng Diyos. Lalo na ang paglilingkod natin sa ating Panginoon, mga kapatid. Naalala niyo ba mga Israelita sa Kapitulo 14 ng Exodus? Nung sila, mga kapatid, ay nasa tulo na, mga kapatid, ng dagat na pula.
At nakikita nila ang mga kalaban galing pa ng Ehipto na sumusugod sa kanila at gusto silang patayin sapagkat sila nakalaya na kasama si Moises. Umiiyak ang bayan at ang sabi ng Panginoon, bakit umiiyak ang bayan? Sabihin mo sa kanila, ang pakikipaglaban ay sa Diyos. Manatili lamang sila. Tingnan niyo po, ang pananatili nandun talaga. Kahit nasa gitna ka ng pagsubok, kahit parang wala ka nakikita tagumpay, kahit wala ka nakikita ang pag-asay sa paglago, pero ang nais ng Diyos, manatili ka sa paglilingkod sa Kanya. Amen. Kasi may gagawin ng Panginoon. Come on. Hallelujah. May gagawin ng Diyos. May sasabihin ng Panginoon. I profess and I declare, kung wala ng daan, ang Diyos gagawa ng paraan. Kung wala ng paraan, ang Diyos gagawa ng daan. Kung wala tayong solusyon, meron ang Panginoon sa ating buhay. Kung may sakit ka, pinadigan ka ng doktor, meron magagawa ang Diyos. Amen. Kung hirap ka, again, just tayo kayo, okay lang, may magtaas ng kamay. Kailan kayo iniwan ng Panginoon? Di ba walang maglakas loob sa atin? So, iniwan naman ng Diyos. Kasi kaya ko yung patunayan sa iyo na talaga bang iniwan ka ng Diyos? Nung panahon akala mo iniwan ka niya, talaga bang iniwan ka niya? O baka ikaw yung nang-iwan sa Kanya? Praise God. Hallelujah! Wala akong makita na konkretong bagay na iniwan tayo ng Diyos. Amen. Pero meron ako nakikita, alam natin sa buhay natin, tayo ang nang-iiwan sa Diyos. Amen. Nasaan ka ng panahon pinagpapala ka ng Panginoon? Nasaan ka ng panahon ikaw ay pinagaling ng Diyos? Nasaan ka ng panahon binubay ng Diyos sa pangailangan mo? Nasaan ka ng mga panahon nagtatapat ka ba sa Kanya? Praise God. Naglilingkod ka ba sa Kanya? Natututo ka ba manalangin sa Kanya? Baka nang binigyan ka ng trabaho, hindi ka man nagpasalamat sa Diyos. Baka nang binigyan ka ng trabaho, hindi ka man nag-testimony sa Panginoon. Para hindi ka hinanapan ng Diyos. Hindi ka sinigil ng Panginoon. Hallelujah. Kung iisipin mo man na iniwan ka ng Diyos at minsan iniiwan ka ng Diyos, nagkakamali ka. Kasi kailanman, saan man, hanuman, hindi ka iniwan ng Diyos. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Kahit nung iniwan mo siya, hindi kanya iniwan. Kahit nung nakalimutan mo siya, hindi kanya nakalimutan. Amen. Kahit pinabayaan mo siya, hindi kanya pinabayaan. Amen. Hallelujah. Ginamit ang Diyos ang pastor niya para dalawin ka pa rin. Ginamit ang Diyos ang pastor niya para ipapray ka pa rin. Ginamit ang Diyos ang pastor niyo para paalalahanan ka kapatid. Nakakalimot ka sa Diyos. Bumalik ka sa Diyos. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God. Mga kapatid sa Panginoon, kagaya ng naging pagsubok sa Cervantes family sa lugar ng Dagmay. Maaari na bataan niyo po yung last year mga kapatid na disgrasya yung sa young people namin. Doon sa bandang Taberna mga kapatid sa Napuro. Sa iyong kapatiran namin, pinag-pray namin, pinag-pray over namin sa Panginoon at pinag-pray request namin sa mga kapatiran. Sapagkat dinala sa mga kapatid sa Makinit, pero hindi kaya ng Makinit. Ni-refer sa ospital ng Palawan, hindi kaya ng ospital ng Palawan, dinala sa Palawan, sa ACE Hospital mga kapatid. At halos isang buwan siya doon mga kapatid. Hallelujah, walang malay ang bata. Hallelujah. Pero purihin ang Diyos, kahit hindi pa siya nasasalina ng dugo, kahit 3 araw na siya naghihintay, patuloy siyang tinulungan ng ating Panginoon. Amen. Yes. Hallelujah. And by the way, mga kapatid, ang pamilya iyon ay naglilingkod sa Diyos. Nagsusumikap, nagtatapat mga kapatid sa ating Panginoon. Ay saksi ako bilang pastor, kahit sila may kakulangan sa Diyos, sila nagsisikap sa ating Panginoon, dumalo sa gawain, suportahan ang lingkod ng Diyos sa lugar ng Dagmay. At nagkaroon ng pagsubok, nagkaroon ng problema. Pwede po tumakbo sa kanilang isipan. Pwede maisip nila mga kapatid, bakit nang ganito ang buhay natin? Sa kabila ng paglilingkod ko sa Panginoon, bakit ako sinubok ng Diyos? Bakit sa kabila ng aking pagtatapat sa Panginoon, bakit ako nakaranas ng karamdaman? Bakit sa kabila ng paglilingkod, katapatan ko sa Diyos, bakit ganito ang binigay ng Panginoon sa akin? Pwede sumagi sa isip nila,
Dapat pala hindi na lang kami lumipas sa MCJC. Dapat pala hindi na lang kami naglingkod sa ating Panginoon. O pwede sumagi sa isip nila mga kapatid. Pero hindi nila nagawa. Bakit? Sapagkat alam nila sa paglilingkod na ito, doon nila nakita ang kamay ng Diyos. Piruin mo, purihin ng Diyos. 2 milyon ang bill sa ospital. Wala kang binayaran. Amen. Kailan ka iniwan ng Diyos? I believe, hindi na sila. Meron man dito sinubok ng ating Panginoon at nakita natin ang kamay ng Diyos na hindi tayo pinabayaan, hindi tayo iniwan mga kapatid. Naniniwala ko ako mga kapatid, kaya hindi nila iniwan ang Diyos. Hindi sila nagduda sa ating Panginoon dahil alam nila sa kanilang puso, sa paglilingkod na ito, dito ako binago ng Diyos. Sa paglilingkod na ito, dito ako niligtas ng Panginoon. Sa paglilingkod na ito, dito ako pinagaling ng Panginoon. Dito ko nakita ang kanyang himala. Dito ko nakita ang kanyang pagpapala. Dito ko sa mas lalo nakilala. Kaya hindi ko sa iiwan mga kapatid. Yun yung dapat natin makilala sa ating buhay. Na hindi natin iiwan ang Panginoon mga kapatid. Dahil ang Diyos ay mabuti sa buhay natin. At hindi tayo pinapayaan ng ating Panginoon. Hallelujah. Come on, shout hallelujah. Hallelujah. Praise God. Bakit mo nga naman iiwan ang Panginoon na nagligtas ng kaluluwa mo? Dahil sa simpleng problema, sa simpleng pagsubok lang, bakit mo iiwan ang Diyos? Hindi makatwirang iiwan mo ang Diyos at kakalimutan mo siya dahil ang may problema ka, may pagsubok ang dinadala mga kapatid. And dahil ko sinasabi sa mga churches na aking pong napupuntahan every rotation, sabi ko sa kanila, mga kapatid, maraming beses na pwede natin iwan ang Diyos sa MCJC na paglilingkod. Amen. 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 Maraming beses, maraming pagkakataon, sumagi sa isip natin, dapat pala hindi na lang ako naniwala sa pangaral ni Pastor. Dapat pala hindi ko na lang tinanggap ang Panginoon. Mas okay pa nung Katoliko ako, okay lang ang buhay namin. Mas okay pa na lang ako sa kapila, wala na itong problema. Pwede sumagi sa isip natin at maybe sumagi na sa isip natin. Pero salamat sa ilan sa inyo na nagpapatuloy pa rin sa paglilingkod na ito. Hindi niyo iniwan ang inyong pastor, hindi niyo iniwan ang gawain ng Panginoon, hindi niyo iniwan ang paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Amen. Hallelujah. Maraming pagdahilan, maraming paraan na pwede natin iwan ng Diyos. Naranasan mo na yan eh, minsan hindi ka nagsimba. Naranasan mo na yan, hindi ka na dumaan sa gawain. Kasi nagtatampo ka sa Diyos, nagdadamdam ka sa Diyos. Kasi hindi ka tinulungan ng Diyos, sabi mo. Hindi ka tinugulan ng Diyos, sabi mo. Pero bakit dito ka pa rin? Purihin ang Diyos sapagkat hindi kalooban ng Diyos mawala ka. Amen. Hindi kalooban ng Diyos magkawatak-watak tayo. Hindi kalooban ng Diyos na tayo ay magkapahabahagi. Ang kalooban ng Diyos, unity, may pagkakaisa at tayo dumaan hallelujah sa tamang paglilingkod at magpatuloy sa tamang paglilingkod sa ating Panginoon. Hallelujah. May mga pagkakataon, nagtatampo ka sa Diyos. May mga pagkakataon, maglalaylo ka sa Diyos. Mapapadala ka sa kahinaan, sa ipananampatayan. Pero nakita mo na kabutihan ng Diyos ay hindi nagbabago sa buhay mo. Alam mo yung katotohanan na the more nangihina ka, the more na nakadapa ka, the more mga kapatid na nalugmo ka sa problema, alam mo yung katotohanan, mas malapit sa iyo ang Diyos. Amen. Hindi natin kaya pasinungalingan na mas malapit ang Panginoon sa atin sa oras at panahong may problema tayo. Kaya nga mga kapatid, hindi po solusyon ang pag-alis. Hindi po solusyon ang pagtakas kahit mayroong mga problema. Yung binasa natin kanina talata sa Kapitulo 14 ng Gawa, talatang 22.
Pinayuhan ni Pablo at Silas yung kanilang mga kapwa Kristiyanong na-convert sa pananampalataya na ang kanilang sabi, daranas muna tayo ng maraming pagsubok, maraming kapigatian upang makapasok sa langit. At pinayuhan nila sila na manatiling tapat. Pag sinabi, ang ganda ng salita sa pagkat hindi lang sinabi manatili, ang sabi manatiling tapat. Dalawang salita, mga kapatid, na matibay ang pangusap na hindi ka lang dapat mananatili kundi ikaw din ay tapat. Now, pag sinabing tapat, katapatan, praise ka, mabibigyan sa atin sa Discord, pero ang ibig sabihin ng katapatan, ito ay isa sa karakter ng Diyos na gusto niya sa ating buhay din mangyari. Na tayo din ay maging tapat sa Kanya. Pag sinabing katapatan o pagiging tapat, anumang panahon, anumang sitwasyon, maglilingkod tayo sa Diyos. Kaya ginamit yung seta na yan, kasabi, yung letter T, kahit ilagay mo sa likod, magiging tapat pa rin. Kahit saan mo ilagay sa unahan sa likod yung letter T, tapat pa rin ang babasa at tapat pa rin ang mababasa mo. Ganon ang nais ng Diyos. Hindi lang manatili, kundi manatiling tapat na naglilingkod. Hindi lahat na nanatili sa church na nanatiling tapat sa Diyos. May iba sa atin at may pagkakataon sa buhay natin kung bakit tayo nananatili na lamang sa paglilingkod sa ating Panginoon ay dahil nahihiya tayo sa pastor natin. May pagkakataon na baka nananatili lang tayo kasi ayaw natin mabisita tayo. Ayaw sabihin na, bakit hindi ka nagsimba kapatid, anong problema mo? Pero mga kapatid, huwag po kayo magtatago sa Panginoon sa ating pastor. Mas matakot po tayo dyan sa Diyos. Amen. Mas dapat tayo matakot sa Panginoon. Mas dapat tayo maging takot sa Diyos. May nakakita man sa atin o wala, mga kapatid. Maglilingkod tayo sa ating Panginoon. Sasamba tayo sa Diyos. Sasamba tayo sa Kanyang pangalan. Kasi nga, ang gusto ng Diyos, manatili po tayong tapat. Dadaan tayo sa maraming pagsubok. Dadaan tayo sa maraming problema. Pero ang gusto ng Diyos, manatili ka pa rin. Hindi ka dapat lumayo. Hindi ka dapat kumagwat. Hindi ka dapat kumitaw. Hindi ka dapat dumistansya, mga kapatid. Sapagkat ang Diyos ay mabuti sa buhay mo. At ang nais ng Panginoon, ikaw ay magpatuloy sa paglilingkod sa ating Panginoon. Sa Acts chapter 2, yung early church na na-convert, mga kapatid, hallelujah, sa pamamagitan ng pangaral ni Apostol Pedro ng salita ng ating Panginoon, yung 3,000 kaluluwang nabautismuhan po sa pangalan ng ating Panginoon Kristo at tumanggap sa Diyos, ay, ang sabi ng 46, sila nagsipanatiling matibay sa turo at aral ng mga apostol. Na nagpupukol-pukol ng tinapay, nananalangin, nag-aayuno. Yun ang gusto ng Diyos. Kahit may pagsubok man, magpatuloy sa paglilingkod sa Panginoon. Alagang pakitapigin katabi, baka tulog na. Praise God. Bakit nila nagawang magpatibay sa Panginoon? Kasi bago yung Acts chapter 2 verse 46, meron mo ng Acts chapter 2 verse 4. Sila ay tumanggap ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Sila ay tumanggap ng presensya ng Diyos. Sila ay puspos ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Sila ay puspos ng kapangyarihan ng ating Panginoon. Kasi hindi ko magagawang tumibay sa ganang sarili mo lang. Marupok ang damdamin natin. Madali tayong bumigay bilang tao, mga kapatid. Pero kung tayo ay nabautismuhan sa tubig at nabautismuhan sa Espiritu Santo at apoy, tayo ay magkakaroon ng isang paglilingkod, mga kapatid, na hindi natin alam bakit natin nakakaya kahit may pagsubok. Hindi natin alam bakit nagpapatuloy tayo kahit may karamdaman. Hindi natin alam bakit nagpapatuloy tayo kahit ang sakit ng buhay. Hindi natin alam bakit tayo nagpapatuloy kahit ang daming problema. Pero yun, hindi dahil sa kakayanan natin, hindi yun sa sarili lakas natin, dahil yun sa Espiritu Santo ng ating Panginoon. Amen.
Na every time na pupuli ka sa Kanya, meron ka nararamdamang presensya ng Diyos. Na every time luluhod ka sa Kanya, meron ka nararamdamang presensya ng ating Panginoon. Kaya lumalakas ka, tumitibay ka, hindi dahil sa lakas mo, kundi dahil sa lakas na bigay sa iyo ng Diyos. Hallelujah. Praise God. Everybody shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Kaya ka nagpapatuloy. Kasi may encounter ka sa presensya ng Diyos. Kaya ka nagpapatuloy. Kasi naramdaman mo at naranasan mo ang presensya ng Diyos. Kaya ka nagpapatuloy. Kasi meron kang encounter sa kapangyarihan ng Diyos. Kaya nga kahit hindi mo na kaya, nakakaya mo. Kahit mahirap sa'yo, nagagawa mo ng paraan. Kaya kahit hindi mo kaya, nakakapagpatuloy ka. Not because of your own ability, not because of your own capacity, but because of the presence of God. Why? The grace of God. Praise God. Sa biyaya ng Diyos, lamang tayo nakakapagpatuloy, mga kapatid. Lumuluhod ka, hindi dahil gusto mo nang sumuko, kundi lumuluhod ka kasi gusto mo magtiis, gusto mo magpatuloy, gusto mo maglingkod sa ating Panginoon. And church, hindi mo kayo tinatakot, pero hindi katotohanan. Kilala nyo yung mga taong tumatalikod sa Panginoon, hindi nagiging maayos ang buhay. Makikita nyo bakit, mga kapatid. At kung nagpapalakang tumalikod sa Panginoon, binabalaan kita sa pangalan ni Kristo Jesus. Wala akong nakitang tao, mga kapatid, na naging maayos ang buhay nung tumalikod sa Panginoon. Alam niyo yan, may mga kilala tayong kapatid sa iglesia ito, dinadalaw ng pastor niyo, bakit? Nung tumalikod sa Diyos, namatay. Nung tumalikod sa Panginoon, dumaan sa mabigat na pagsubok. Lumubog yung pananampalataya. Lumubog yung paglilingkod. Bakit? Ang sabi ng Panginoon, 15 na buwan, wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Amen. Hallelujah. Kaya sabi ng kanta, ayaw ko lang tuluyan lumayo kay Jesus na pinagkakautangan kong lubos. Kaya sa Kanya, ako'y maglilingkod. Habang ako'y nabubuhay sa mundong ito. Kung mahirap ang buhay na naglilingkod ka sa Diyos, mas mahirap ang buhay na wala ang Diyos. Amen. Kung mahirap ang buhay na nagtatamad ka, naglilingkod ka sa Diyos, well, mas mahirap ang buhay kung wala ang presensya ng Diyos. Patutunayan sa iyo ng Panginoon na kung wala siya sa buhay mo, pabagsak yan, palubog yan, palugi yan. Pero kung mananatili ka sa Diyos kahit mahirap, damdam mo yung presensya ng Panginoon na kahit nakaluhod ka na kahit nakadama ka na, binabawa ka ng Panginoon, inaalat ka ng Diyos, pinapalakas ka ng Panginoon, binabawa ka ng ating Panginoon, kagaya ng agila, sabi ng Isayas, sila'y magiging kagaya ng agila, na paiilan lang, silang naghihintay sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Amen, church. Huwag na tayong lumayo sa presensya ng Diyos. Huwag tayong gumaya sa iba na hindi sila kumikilala sa pagsamba sa Panginoon. Yakapin mo ang araw ng pagsamba sa Diyos. Yakapin mo ang araw ng linggo. Kahit wala ka dito, nasa ibang iglesia ka mapunta, sa church, mga kapatid na itinalaga ng Diyos, magpatuloy ka. Magsimba ka tuwing araw ng linggo. Magpatuloy ka tuwing araw ng pagsamba. Magsimba ka kahit paulan o umaraw. Magsimba ka kung tag-init o tag-ulan. Magsimba ka kahit may pagsubok o wala. Magpatuloy ka na manatiling tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Amen. Hallelujah. Dahil hindi ka naglilingkod sa tao, naglilingkod ka sa Diyos.
Nagsisikap ka hindi para sa tao. Nagsisikap ka para sa Diyos. Umaaten kayo hindi para sa pastor. Umaaten kayo para sa Diyos. Nagpupuri kayo hindi para sa tao, nagpupuri kayo para sa Diyos. Nagpapagamit kayo hindi para sa tao, nagpapagamit kayo para sa Diyos. Kaya ang ating Panginoon na Jesus, nung natili sa krus ng Kalbaryo, nagkaroon siya ng magandang layunin sa buhay natin. Na siya, hindi siya umalis. Hindi siya tumakas sa krus. Kasi ang sabi ng Biblia, kung walang patahus ng dugo, 9:22 ng Hebreo, walang kapatawaran. At kung hindi tayo magpapatuloy, hindi tayo magtitiis, hindi natin maaabot yung pagkalatag ng tagumpay. Ang tagumpay hindi sa mundo ito. Hindi sa dami ng pera sa bangko. Hindi sa dami ng trabaho na meron ka. Ang tunay na tagumpay sa kaharian ng Diyos. Amen. Kaya nga wala kami nakita na sabi ng Diyos, mag-ipo ka ng kayamanan sa lupa. Wala. Ang sabi, mag-ipo ka ng kayamanan sa langit. Bakit? Ang totoo kayamanan, ang totoo tagumpay wala sa lupa. Sa langit. Malapit nang bumalik ang Panginoon. Mas mag-impok tayo sa langit. Mas mag-invest tayo sa langit. Mga kapatid, nabubuhay tayo sa mundong ito para na lang mabuhay. Hindi ka dapat mabuhay sa mundo ito para magpayaman pa. Hindi ka dapat mabuhay sa mundong ito para, mga kapatid, umasenso ka. No, mas ipa-asenso mo ang kaluluwa mo sa harapan ng Diyos. Mamamatay tayo lahat. Babawian tayo ng buhay. At babalik ang ating pantay kukunin dadalhin sa kanyang kaharian. Mas mag-impo ka sa Panginoon. Mas mag-impo ka sa Diyos. Mas laanan mo ng panahon ng gawain ng Panginoon. Wala nang paraan, wala nang dahilan pa tayo magrason-rason, magdahilan, mag-excuse. Magpatuloy ka sa paglilingkod sa ating Panginoon. Basta may pangailangan yung pamilya, hayaan mo ang Diyos ang tumugod sa iyo. Wala akong nakita Kristiyano naglingkod sa Diyos, nagdapa sa Diyos, pinabayaan ng Panginoon. Wala akong nakita. Amen. Pero ba tayo mga kapatid dito sa likod ng lamro, di ba? Kahit araw ng Sabado, oras at araw ng trabaho, pero nandun sa fellowship. Pinabayaan ko sila ng Panginoon. Di ba? Hindi. Hindi kayo pinabayaan ng Diyos. Inatrabaho nyo na lang yun. Pero inalaan nyo sa gawain ng Panginoon, pinagkulang ba kayo ng Diyos? Alam ko, nababasa niyo sa Biblia, sabi ng Panginoon sa mga lagad, nung kayo ba'y sumunod sa akin, kinulang ba ang inyong mga supot? Di ba wala nakasagot sa kanila? Kasi alam nila, hindi nagkulang ang Diyos sa kanila. Alam nila, hindi sila pinabayaan ng Diyos. Bakit? Hindi magsasala ang Biblia sa kanyang salita na ang sabi ng 6:33 na ang Mateo, unahin mo ang kanyang kaharian, ang kanyang katwiran at ang lahat ng bagay idaragdag sa iyo ng Panginoon. Kaya church, matili tayo nanindigan sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kagaya ni Josue, nasabi sa Josue Kapitulo 24, talatang 15, saganang akin at ang aking sambahayan, maglilingkod kami sa Diyos. Amen. Mga kapatid sa Panginoon, nakita ko yung mga bata kanina dito sa harapan. Bless ako sa mga bata kanina habang sila umaawit, especially nung nananalangin na para sa kanila. Hindi ko maiwasang maluha sapagkat na-imagine ko nung ako'y kagaya nilang bata. Nung ako'y naglilingkod sa ating kasama ng aking mga magulang sa Diyos ng Bukana, mag-isang lugar ng Caloocan sa Manila. Bata pa lang kami mga kapatid. Kagaya nila, naghahandog kami ng awit sa Panginoon. Umaawit kami sa Diyos. Kung bakit ako naiyak kanina kasi bukod sa na-inspire ako sa buhay nila, naalala ko nung ako'y kagaya nila. Na kasama lang din ang aking mga magulang sa paglilingkod. Kasama din umaawit sa ating Panginoon. Nagpupuri sa ating Diyos, mga kapatid. At purihin ang ating Panginoon sa pamamagitan ng bagay na yun. Dala-dala ko yun hanggang sa aking paglaki. Dala-dala ko yun hanggang sa aking pagtanda. Kaya mga nanay, tatay, kung may away kayo ng inyong asawa, please, huwag niyong idamay ang mga anak.
pag-araw at oras ng pagsamba, dalhin siya sa church. Hindi dapat sila madamay sa personal niyong buhay. Hindi sila dapat madamay sa personal na inyong kalagayan. Kung problemado kayo, kung ayaw niyo magsimba, ipasundo ang mga bata, ipasabay sa mga kapatiran, pasimbahin ang mga bata. Huwag niyo tatanggalan ang karapatan ng mga bata na simimba, magsimba sa ating Panginoon. Dahil kapag sila ay dinala mo sa Diyos, sila inakay mo sa presensya ng Diyos, dala-dala nila hanggang paglaki nila. Amen. At makikita nila sa kanilang sarili habang lumalaki sila. Ito pala yung buhay na nais ng aking mga magulang. Ito pala yung ipinakita nila sa akin na kahit mahirap ang buhay, nagliligo sa Diyos. Na kahit may pagsubok, nagliligo sa Diyos. Na kahit may karamdaman, nagliligo sa Panginoon. Kaya ako rin, hanggang paglaki ko, hanggang pagtanda ko, hindi ako hiwalay sa Panginoon. Maniwala kayo mga kapatid, purihin ang Diyos. Ako na magsasabi sa inyo, hanggang paglaki nila, hanggang pagtanda nila, na magkakaroon ng Diyos sa kanilang puso, maglilingkod ako sa Panginoon. Amen. Akala niyo mga kapatid, yung simpleng awit nila, awit lang yan, hindi yan. Umaawit sila sa Diyos. Pinupuri nila ang Diyos. At ang Diyos nagdideklara ng basbas sa kanila. Binibendisyonan sila ng ating Panginoon. Kagaya ng mga bata, noong panahon ng ating Panginoong Jesus, pinaupo niya sa kanyang kanlungan at sila'y binaspusan ng Panginoon. Ang mga batang yan, ang sabi ng Biblia, sa kanila nauukol ang kaharian ng langit, mga kapatid. Kaya ipinapaalala ko sa inyo lahat, hallelujah, ang mga bata kahit nakulit, ang mga bata mga kapatid kahit nag-away kayo, pasimbahin sila. Dahil nagtatanim ka sa kanila. Amen. At sila, sa makatwid, ikaw ay katiwala lang ng Panginoon para sa kanila. Dapat maging mabuting katiwala ka sa mga anak mo. Maging mabuting halimbawa ka sa anak mo. Anak, simpa tayo kahit wala tayong bigas. Anak, simpa tayo kahit walang pinansyal. Anak, simpa tayo kahit may sakit si Papa, si Mama. Anak, simpa tayo. Why? Kasi kapag ito'y kanilang nakita, ito'y lalakaran nila hanggang kanilang pagtanda. Thank you, Jesus. Aklat ng Kawikaan. Aklat ng Kawikaan. Ituro mo sa bata. Ituro mo sa bata. Ituro mo sa bata ang daan na dapat niyang lakaran. At pagtanda niya, Praise God. yes, God. At pagtanda niya, hindi siya hihiwalay. Biblia mismo nagsasabi, kapag ang mga bata tinuruan, hanggang pagtanda, dala-dala nila yun. Magugulat kayo sa araw, kasama mo sila na nanalangin, Mapa, tuloy lang sa paglilingkod sa Panginoon. Mapa, tuloy lang sa pagsimba. Mapa, tuloy lang sa panalangin. Mapa, tuloy lang sa paglilingkod sa Diyos. Hindi mo alam, nagtatanim ka sa kanila. Hindi mo alam, ginagayad mo sila sa tama. Hindi mo alam, dinadala mo sila sa mabuting bagay. Amen. Pastor, paano naman kami na wala na kami maliit na anak at malalaki na puro dungol na? Huwag kang mag-alala, kapatid. Ang Diyos natin kayang magbago ng puso. Bago po ako naging pastor, pasaway din ako. Kahit anak ako ng pastor, kahit anak ako mga kapatid laki sa church, naging pasaway din ako. Pero yung hindi thank you, Jesus, yung hindi kaya ng magulang, kaya ng Diyos. Hanggat nananalangin ka sa anak mo, babaguhin niya ng Diyos. Hanggat nagtatapat ka sa Panginoon, babaguhin niya ng Diyos. Hindi po pwede hindi baguhin niya ng Diyos. Bakit? Ikaw na umiiyak, ikaw na naglilingkod, ikaw na nagtitiis. Hindi pula ka Diyos para hindi ka makita. Hindi mag-share kami ng Diyos para hindi ka maabot. Hindi pingi ang Diyos para hindi niya marinig. Marami na ako narinig na testimony na yung anak nila pinagpala ng Diyos. Anak nilang hindi nila kasama sa paglilingkod sa Panginoon, tinawag ng Diyos. Bakit? Kapag ang nanay lalatigit, maging ang tatay na nanalangin sa Panginoon, ang anak umaalis pa sa kapiran ng Diyos, pinabalik yan ng Diyos. Amen.
Binabalik yan ng Diyos. Kaya pansinin mo, minsan may mga pagkakataon, nakakasakit sila. Bahagi yan ng pagtawag ng Diyos. Nalidisgasa sila. Bahagi yan ng pagtawag ng Diyos. Sige lang, prayer ka ng pray. Fasting ka lang ng fasting. Inuhod ka lang sa Diyos. Itulog ka lang sa Diyos. At magpakita ka lang ng mabuting halimbawa. Handa ka magpatuloy, handa ka maglingkod sa Panginoon. At makikita nila isang araw, ito ang tunay na paglilingkod sa ating Panginoon. Amen? Amen. Amen? Hallelujah, come on, church. Hindi mo ba kayo lahat, mga kapatid? Hallelujah, come on, let's shout, praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Come on, let's praise the Lord. Kaya sabi ng Pahayag, chapter 2, verse 25, ngunit dapat kayo manatiling tapat sa akin hanggang ako'y dumating. Kaya sabi ng Matthew chapter 5, verse 19, kahit ang sinumang sumaway sa isa sa kaliit-liit ang putos na ito, at ituro ang mga sa mga tao at tatawagin kaliit-liitan sa kanan ng langit, tatapot ang sinumang gumanap at ituro ito'y tatawagin dakila sa kaharian ng langit. Kaya nabanggit kanina mga kapatid, yung good and faithful servant. Hindi ko alam, parang pareho kami ng outline ni Sister Jenlyn. At marahil po rin ng Diyos, ito talaga ang pangailangan ng bawat isa sa atin sa araw na ito. Na tayo'y maging tapat sa ating Panginoon at manatiling tapat sa paglilingkod sa ating Panginoon. Again, are we still faithful to God? Talaga bang nagtatapat tayo sa Diyos? Talaga bang naglilingkod tayo sa Diyos? Talaga bang nananampalataya tayo sa Diyos, mga kapatid? Ang totoong tapat na naglilingkod sa Diyos, hindi po tayo na-late yan. Ang totoong tapat sa paglilingkod, ito yung masakit, hindi ka ito, perfect kong simbahan na ito. Perfect ka tayo sa JC, mga kapatid, wala akong makita kakulangan. Ito sa ibang bansa ito, mga kapatid, dito. Ang problema, hindi kayo ito. Hindi tayo ito. Perfect ang si JC, malapit ang muli ng Panginoon. Sa ibang masa tumabot. Ang problema ganito. Late na tayo pumupunta sa church, mga kapatid. Gusto pa natin mauna tayo mauwi at matapos. Ang pastor nyo sa lugar na ito, mga si Pastor Boy, hindi nakasalali sa programa. Nakasalali sa flow ng presensya. Sa daloy. Kaya, mga kapatid, kahit meron tayong oras, hanggang alas 12 o alas 12:30. Pero once na ang presensya ng Panginoon ay dumalay na sa iglesia, kahit kami bilang lingkod ng Panginoon, wala po kami karapatang itigil. Hanggat may kinakausap ang Diyos, hanggat may kinakatagpo ang Diyos, mga kapatid, ipagpapatuloy natin. Kaya sa lahat, mga kapatid, tayo ay minsan lang magkatipon sa isang linggo. Ito may problema, hindi kayo ito sa ibang basa ito. Hindi na nga sa umatin ng midweek, gusto niya pa maaga matapos pag Sunday. Aray ko. Bato-bato sa langit, ang tamaan, huwag magalit. Totoo yan, hindi yan fake news. Magalit kayo mga kapatid kung fake news yan, hindi yan fake news. Kaya huwag kang magagalit kung hindi, kung ang sinasabi sa iyo mga kapatid ay tama. Magalit ka kung gumagawa ng kwento, doon ka magalit. Pero magalit ka man, hallelujah, magtampo ka man, iisang Diyos pa rin babagsakan mo. At kailangan mo makilala ang tunay na paglilingkod, pagsamba sa ating Panginoon na hindi tayo nagbibiro ng paglilingkod dito. Buhay na walang hanggan at buhay na kamatayan ang naghihintay sa ating kung tayo magpapatuloy o hindi. Huwag niyo ariin mga kapatid na tayo ay nalagkas sa biyaya at tayo ay wala ng karapatan na mahulog pa sa ating kaligtasan. Kasi sabi ng Biblia, ang magtiis hanggang wakas, siyang maliligtas. Kahit tayo ay nasa tamang paglilingkod, kung hindi ka magpapatuloy, hindi ka susunod sa ating Panginoon, mga kapatid. Questionable ang paglilingkod mo. At baka hindi mo alam saan ka mapupunta. Again, this is the word of the Lord for all of us, mga kapatid. Ito sa ng ating Panginoon na kailangan niyang tanggapin sa ating buhay. Kailangan natin lumago sa paglilingkod sa ating Panginoon. Kailangan natin maging seryoso sa paglilingkod natin sa ating Panginoon.
Hindi na ito, sabi ng kanta, ito ang panahon, hindi na uso ang mag-backslide. Ito ang panahon ng pagbabalik loob sa Kanya. Sapagkat malapit nang bumalik ang ating Panginoon. Kaya nga mga kapatid sa Panginoon, nanay, tatay, ang people, kapag every time meron tayo Sunday service, Sunday divine worship sa ating Panginoon, purihin mo ang Diyos ng buong lakas. Purihin mo ang Diyos ng buong sigla. Paglingkuran mo ang Diyos na may kagalakan sa iyong puso, sa iyong buhay. Amen. Tapos na tayo sa ganung buhay. Kasi wala na tayo sa ganung paglilingkod. Nasa tamang paglilingkod na tayo na ang nais ng Diyos, ang mga anak niya nagtitiis. Amen. Kaya kung mag-overtime ang gawain ng Panginoon, let it be. Kung maliit man, mga kapatid, ang pagtapos na gawain, let it be. Enjoy mo lang. Kasi, maiinit ka lang naman kung wala kang excitement. Minsan na nga lang magkita sa isang linggo, naiinit ka pa. Makatwiran po ba yan? Hindi. Okay sana kung araw-araw may pagsamba. Hindi eh. Tuwing linggo na lang. Tuwing linggo na nga lang tayo nagkakatipo ng lahat. Isang araw na hindi natin magawa, halos kalahati lang tayo. Maiinip ka ba? Hindi mo pa i-enjoy paglilin mo sa Panginoon. Hindi makatwiran yan, mga kapatid. Kahit sa angle nyo tingnan, hindi makatwiran yan. Kahit sa talata natin ng Biblia, dalhin mga kapatid, kahit saan mo ko dalhin pasikot-sikot, hindi makatwiran yan. Papatunayan ko sa ating Panginoon na hindi yan tama. Kasi wala ka nakitang Kristiyano sa panahon ng Panginoong Hesus at panahon ng mga apostol na hindi nagtiis. Kundi sila'y nagtiis hanggang sa dumating yung kamatayan sa kanilang buhay. Mga kapay sa ating Panginoon, again, mahal tayo ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Nahihirapan ka ba? Gusto mo na sumuko? Gusto mo na ba umatras? Hindi ang solusyon. Ang dapat sa iyo, manatili. Ang dapat sa iyo, magtiis. Hindi mo alam kung ano yung panganib na naghihintay sa iyo pag umalis ka sa paglilingkod sa Diyos. Hindi mo alam kung ano ang panganib na naghihintay sa iyo kapag kinalimutan mo ang Diyos. Ang sabi ng Biblia sa 10 ng Hebreo, kakilakilabot na bagay ang mahulog sa mga kamay ng Diyos na buhay. Pag sinabing kakilakilabot, nakakatakot, hindi maganda ang kalagayan. Hindi maayos ang magiging senaryo kapag wala tayo sa piling ng ating Panginoon. Kaya patuloy tayo manatili sa ating Panginoon. Sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng ating Panginoon, doon tayo lalakas, doon tayo titibay. Kaya nga pinapayuhan tayo every Sunday, magbasa tayo ng Biblia. Manalangin tayo dahil doon tayo titibay. Para kahit hindi araw ng linggo, kaya mong tumindig sa pananampalataya at hindi ka uula, hindi ka natitinag dahil matibay ang pundasyon mo. Kailangan natin magpakalalim sa paglilingkod sa ating Panginoon. Hindi na tayo bata. Ilang taon na kayo dito, I believe 17 years na ho kayo sa iglesia nito, mga kapatid. Marami sa atin dito, nakikita ko ngayon, matagal nang naglilingkod sa Diyos. Kayo matatagal na, kayo ang dapat magpakita ng mabuting ihemplo sa mga bago. Kasi kung yung mga bago walang nakikita ang mabuti sa mga dati, ganon din yung magiging katwiran nila. Ganon din yung magiging buhay nila, mga kapatid. Hindi sila maglilingkod ng maayos at hindi sila maglilingkod ng tama sa Panginoon. At ito hindi nyo ginagawa sa pastor nyo. Ginagawa nito sa Diyos. Siya ang nagligtas sa inyo. Siya ang tumawag sa inyo. Siya ang nagbibigay ng kalakasan ng papala sa iyo araw-araw. Siya ang nagsusupply ng hininga, buhay sa iyo araw-araw. Siya ang nag-iingat sa iyo sa pagtulog at nagbibigay ng buhay paggising. Siya ang ating Panginoon, Hesus Kristo. Amen. Na dapat mo paglingkuran ng tunay at tapat sa iyong buhay.
natin alam kung saan kami lulugar bilang mga pastor. Pag nangaral kami ng smooth, sasabihin, parang hindi nag-aaral si pastor. Parang paulit-ulit na lang. Amen. Hello, hello. Hello. Hello mga kapatid, dyan po ba? Para natin ang Panginoon mga kapatid. Seryoso na. Ayos, di pinagro ka naman. Sige lang mga kapatid. Misa ka naman rotation eh. Hallelujah. Misa na alam kung kailan kami, kung saan kami lulugar. Pag nangaral kami ng smooth, sabihin, parang paulit-ulit na. Magpapatawad, mag-ibig. Pagkaroon ng pangaral, kapag nangaral naman ang mabigat, sabihin nila, grabe. Nami-personal. Kaya naman hindi nami-personal sa tanang Diyos. Alam niyo mga kapatid, bakit minsan nasasakta tayo? Guilty lang tayo. Guilty lang. Ang totoo doon, nasa ko lang. Tinamaan lang. Pero hindi intensyon ng salita ng Diyos, tamaan ka. Ang intensyon niya, itama ka. Again, hindi yan disenyo para tamaan ka. Disenyo niya para itama ka. Hallelujah. Palakpakan natin ang Panginoon. Woo! Thank you, Jesus. Kaya nga, kung walang Espiritu Santo ng Diyos sa iglesia nito, lahat tayo nagkawatak-watak na. Pero dahil merong presensya ang Diyos sa iglesia nito, nananatili pa rin ang pagkakaisa kahit nagkakawatak-watak minsan. Kahit may mga problema minsan, bumabalik ka pa rin. Kagaya ng kanta ni Gary Valenciano, kahit agad mong nawala, babalik ka rin. Bakit? Dahil may presensya ng Diyos. At yun ang kagandahan kapag ang isang Kristiyano na nagsistay sa God's presence, nananatili sa presensya ng Diyos, bumabalik at binabalik. Binabalik-balikan ang kapangyarihan ng Diyos, ang gawain ng Diyos, dahil dun siya tinawag ng Diyos. Amen. Amen. Try mo lang. Huwag mo naman gawin. Pero try mo lang. Sige lang. Try mo lang. Agwat ka lang ilang linggo sa paglilingkod sa Panginoon, may kita mo. Try nyo lang. Kung gusto nyo lang maranasan, try nyo lang. 2 linggo. Skip kayo sa pagsamba, mga kapatid. Makikita nyo agad, magpapalala ang Diyos. Magpapalala agad ang Diyos. Ilan sa atin yung mga testimony, sorry daw, simba, disgrasya na ako. Ayan, magsimba ka na. Pastor, nagsimba, Pastor. Grabe, nagkasakit naman ang bumalaba. Wala daw lunas. O, simba. Paalala ng Diyos. Padayon. Padayon kasi. Amen. Padayon. Magpatuloy. Kung may panganib sa hindi nagpapatuloy, magpatuloy. Sabi, hindi mo magpatuloy, hindi mo pasuroy-suroy. Amen. Kaya kailangan natin ng presensya ng Diyos. Kaya nga meron tayong devotion, di ba, bago tayo mag-start ng gawain. Yun yung pagkakataon, that's the moment na tayo ay posisyon sa ating Panginoon. Lord, nangihina man ako, palakasin mo ako. Para kaya kitang purihin mamaya, hindi sa kanang sarili ko, kundi sa kalooban mo, Panginoon. Kaya nga may devotion, mga kapatid. Kapag oras ng panalangin sa Panginoon, doon kaluluho sa Diyos, Lord, hallelujah, hindi man ako maayos yung kalagayan ng buhay ko, hindi man ako komportable sa akin magsamba, tulungan mo ko, bigyan mo ko ng kalakasan. That's the perfect moment, mga kapatid, para tayo ay lumapit sa Diyos at maranasan yung kanyang biyaya sa ating buhay. Para tayo ay lalong magpatuloy. Kailangan natin ang Espiritu Santo ng ating Panginoon. Kaya, para ang pagsamba natin, hindi nakasalali sa programa. Kung tataas ka ng kamay, pag pinapataas ka ng kamay, papalakpak ka lang kung pinapapalakpak ka, hindi ganun. Hindi ganun ang pagsamba na nakasalalay sa ating Panginoon. Kundi yung pagsamba na nakasalalay sa ating Diyos, mga kapatid, siya ay buhay na sumasamba sa ating Panginoon. Amen. Hindi siya parang robot, hindi rin siya tuod, kundi siya ay buhay at may buhay. Amen. Amen. Hallelujah. Kaya ito yung tayo natin para magpasalin tayo ng presensya ng Diyos. At ipaalis natin ang negatibong bagay sa ating buhay.
sa pamamagitan ng Espiritu Santo ng ating Panginoon. Church, tandaan niyo po ito. Kung wala ng church, kung wala nang nananalangin sa church, magiging matamlay talaga ang church. Kung wala nang aayunan sa church, magiging matamlay ang church. Lagi na lang natin sasabihin, ang bigat ng buhay. Para hindi natin makikita at mararamdaman ang kabutihan ng Diyos. Why? Kasi nga wala ng spiritual na paglilingkod sa Diyos. Kasi ang gawain ng Diyos hindi masusustain, hindi magkakaroon ng power, hindi magkakaroon ng dynamics, hindi magkakaroon ng revival kung walang spiritual na paglilingkod sa ating Panginoon. Kung ang church manatili na ng kompetisyon, kung ang church manatili na lamang sa pagsapagpalang tradisyon, kung ang church manatili na lamang sa pag-a-attend at pag-attendance, at kung wala na ang pag-worship sa ating Panginoon, wala ng sacrifice, wala ng pagtitiis, wala ng pananatili, manlalaka, manghihina ang mga kapatiran. Pero kung ang isang iglesia, mayroong pananalangin regular, mayroong gawain sa ating Panginoon, mayroong nagtitiis, mayroong nananalangin, mayroong nag-aayuno, asahan mo, ang iglesia ngayon hindi lang basta malakas, lumalago at nagpapaibulong para kanila. Nakakalungkot na kapatid. Isipin. Bilang pastor na kapatid, meron tayong mga iglesia. Nawawala na ng pag-asa. Meron tayong mga iglesia ang nangihina sa pananampalataya ng mga kapatid. Pero ito ba talaga yung napapanahon? Kung, tignan sa akin ako, kung ang paglilingkod sa Diyos o ang ating pananampalataya na itinuturing natin ay may kahinaan. At lagi din siya sabi, Pastor, kasi panahon ng taghinaan. Pastor, kasi panahon ng kahinaan. Ipagpalagay natin na ang panghihina ay may kapanahunan. Kung ang panghihina ay may kapanahunan, dapat lahat ng Kristiyano nanghihina lahat. Pero bakit may mga Kristiyano at kapatiran na kahit may pagsubok, parang walang problema kung magpupuri? Parang walang problema pag naglingkod sa Diyos. Parang walang problema. Hindi alintana ang problema, hindi alintana ang pagsubok sa Diyos. So, hindi ako naniniwala na ang kahinaan sa pananampalataya ay panahon. At kung panahon talaga yan, dapat may katapusan yan. Kasi kung sinabi natin seasonal o panahon, ang tag-init may pagtatapos. Ang tag-ulan may pagtatapos. Kung may panahon ng habagat, hindi yan abang buhay habagat. May darating ang panahon ng amihan. Darating ang panahon ng summer. I-define natin ang mabuti. Kung ang kahinaan ay seasonal, dapat lahat ng iglesia ng ihina na sabay-sabay. Pero ang paniniwala natin, bakit may ibang kapatid tayo nakikita kahit problemado, willing kumamay? Bakit may mga kapatid kahit problemado, kaya magsimba na parang wala nangyayari? Bakit may mga kapatid kahit nangihina, alam mo namang may problema, alam mo may pinagdadaanan, pero nagtatapat